Good morning. Okay, today is last day work na natin kahapon, so wala na tayong work ngayon. So mag-wait na lang tayo ng until July 2 para mag-fly to Hungary. So today is 24th of June at supposedly ngayon ang pinaka last day work natin, but ang company ko ay kinut off na yung work days para makompute na nila ang aking salary. So bukas will be our today will be our salary computation, so wala pang schedule, baka mamaya pang hapon. And tomorrow will be bukas pupunta pa sa CLA yan para ma-clear na ang dito, ang record sa Taiwan. At saka labor yung CLA, so pupunta sa CLA. So sa mga nagtatanong kung magkano yung nagastos ko going to Europe, direct to the point, ang nagastos ko ay 160,000 New Taiwan dollar, no? So 160,000, bakit? Supposedly ang placement fee lang talaga is 150,000. So dahil nagpapalipat-lipat ako ng country kung saan ako talagang mag-a-apply, ay nagkaroon ako ng additional 10,000 NT na payment sa agency. Kasi ang original na application ko talaga is going to Slovakia, which last year pa, 2025, dahil nagkaroon ng mga problema ang immigration policy ng Slovakia at pabago-bago ng so nagpanik ako, baka sabi ko meron na lang ako kasing less than a year na natira sa 12 years contract ko dito sa Taiwan. Kaya sabi ko, tinanong ko yung agency kung ano yung fastest way to go to Europe. Ang sagot nila is Hungary, so nag-decide agad ako na mag-transfer to Hungary. So nagkaroon ako ng transfer fee na 10,000 NTD. So ang kagandahan lang naman sa aming agency ay once nasa Europe ka na, ay tutulungan ka din nila kung gusto mo mag-transfer to other country. Once meron ka ng TRC doon sa country na pupuntahan mo. So di ko pa alam kung gaano ka yung company ko doon, gaano ka okay or hindi ba siya okay. So let's see on July 2. So samahan niyo ako with this journey at iba-vlog ko ang aking journey from here to Hungary. At saka kita-kits doon at iba-vlog ko yung mga lugar doon about Hungary. Dito sa Taiwan, medyo na-stop ako dito sa sa pag-vlog dito sa Taiwan kasi nga natamad na ako noon, walang proper equipment. Ngayon meron na tayong bagong nabiling camera. Yes. Not so expensive camera, but it's okay. Medyo okay na yung quality ng kuha natin. At meron na rin tayong mic. So ngayong araw na to ay ang aking mga bagahe ay ready na. So meron na lang tayong ilang mga bagay na ipapak at ipapaship natin sa Pilipinas, mga used clothing and mga tinatawag nilang tongshi sa Chinese, no? Mga bagay-bagay kung ano-ano lang mga naipon natin for 12 years dito sa Taiwan. At ang company ko pala dito is Chipband. So in total I have 11 years and 5 months of service sa company. So since 2015. So okay naman sa Chipband. Sa department lang namin ay hindi lagi yung OT. Dati, in fact, pagdating namin sa Taiwan, 3-3 agad yung schedule namin, So 3-3 meaning 3 days work, 3 days off. So medyo mababa yung sahod namin kasi that time wala pang OT. Plus naabutan kami ng pandemic. Tapos so far sa ngayon ay meron namang OT sa company, nag-OT naman. So wala namang wala naman ako masabi sa company. It's not good, it's not bad, no? So fair lang. Okay lang naman ang Chipband. So kung gusto niyo rin mag-apply sa company namin, ay lagi naman tong hiring
I think sa iQuest agency na sila ngayon. Kasi ako nag-apply ako sa Cebu eh. Na sa ano ako sa anong agency ko dati sa Cebu, nakalimutan ko. Basta sa Cebu ako na agency. So doon ako nag-apply, and then sa Sinchu ako na assign dati sa Sinchu na branch ng Chipban, and then nalipat ako dito sa Huko. So dati balak ko sanang mag-transfer to other company, kaso nung nabutan ako ng pandemic ay parang naghigpit sila at medyo mahirap ng pag-transfer. So tinuloy ko na lang, tuloy na lang. So after 6 years kasi medyo mahirapan ka na mag-transfer o mahirapan ka na mag-apply. So yung yung pagtrabaho ko dito sa Taiwan ay tuloy-tuloy 'yon. Hindi ako nagpahinga. Tuloy-tuloy siya. So hanggang nagbakasyon na ako ng 2 times lang sa 11 years ko na trabaho dito sa Taiwan kasi meron tayong sinusuportahan sa Pilipinas eh. So may mga pinapadalhan tayo doon. So ayun. Yun nga story ko dito sa Taiwan. So okay naman for so far 11 years ay may naipon ba? Merong konting-konti lang, at saka kasi gumastos din tayo sa going to Europe, no? Nasa malaking halaga din yun, around 300,000 din yun kasi nagasto natin. Tapos pag nagbakasyon ka kasi sa Pilipinas, alam mo na, kahit 2 times lang ako nagbakasyon, pero every bakasyon ko talagang malaki ang gasto talaga. Kasi alam ng mga OFW yan, if you're an OFW, alam mo yan na pag nagbakasyon ka sa Pilipinas, talagang, yung 100,000 mo, talagang kulang na kulang yan. Ilang araw lang yan, no? So lalo na kung magpapakain ka ng mga barkada mo, ganon, ititreat mo yung pamilya mo sa, may bibilhin kayo. So, yung 100,000, wala yan. Kulang yan. Kulang pa nga yan eh, no? Siguro hindi abot ng 1 month yan sa Pilipinas, yung 100,000 mo. So nag-decide din ako mag-Europe kasi nga sa Pilipinas ngayon ay medyo unstable yung natin, yung economy ng Pilipinas, at saka yung offer ng salary doon sa ating bansa ay medyo napakababa talaga, na hindi nila matumbasan yung offer ng other countries. That's why marami pa ring mga OFW ang nananatili sa ibang bansa at ayaw pang umuwi, no? Dahil unang-una magulo ang politika, walang maayos na trabaho, kulang ang trabaho na ino-offer or na-offer sa mga Pilipino. Sobrang daming workers, dami pa rin pumipila sa mga recruitment agency. Tapos ito pa, mababa ang sahod, no? Sabi nila, may mga nag-o-offer naman daw na mataas na sahod sa Pilipinas. Yes, meron nag-o-offer doon na matataas na sahod, but sa mga lang din, sa mga skilled na special skills, no? So hindi lahat na may opportunity, no, na or anong tawag doon, compatible sa trabaho na 'yon. So kaya kadalasan ay abroad talaga ang target ng ating mga kababayan, So sana 'yun lang, good luck to me, at saka sana subaybayan niyo ang aking paglalakbay sa bansang Europa. Salamat.